So, andito na ako sa place na binook ko. Sana hindi ako maligaw. Oh, that's the wrong way. That's the wrong way. Wrong way. Balik tayo, balik tayo. Wow, look at the sun. The sun is giving. Hinahanap ko yung ano ko, yung binook ko na cabin. Off-grid kasi siya. Kaya, as in, wala talagang, ano talaga siya, parang deserted. Like, ako lang. Walang iba. 2 minutes in, naglalakad pa din ako. Pero feeling ko, malapit na ako dun sa cabin. Yun, buti na lang, ang bilis ko maglakad. Kasi sabi ni ate, 7-minute walk lang daw from the workshop to the cabin. Pero parang ako ginawa ko lang 5 minutes kasi ang bilis ko maglakad. Yan. Feeling ko malapit na akong dumating doon. Yung support na yan. Okay. We'll see. Ito na nga. Lapit na nga. Kasi yan na. The den is our left. The cabin to the right. And I booked the cabin for this. So dun tayo kay right. I can see it. I can see it. Can you see it? I can see it. Ayan na ang the cabin. Wow. Oh my gosh. Ang peaceful. Grabe, ako lang talaga. And this is the cabin, guys. Look at that. Ayan. Tapos may maliit na bench dun. Gusto magmuni-muni. But, bro, I feel like nasa middle ako ng nowhere talaga. Ayan yung cabin. Ang cute to. Mamaya titingnan natin yung ano niya, yung loob niya. Pero, look at this. Wow. And, grabe, totoo pala yung off-grid na off-grid talaga siya. Yung feels niya. Kasi, sabi kasi nila sa advertisement nila sa website nila na walang other people, walang cars, walang main roads, just you and nature lang talaga. Legit. Boom! Tapos yan, kape-kape ka lang dyan. Grabe, no? Okay. Now, sa fun part. Ayan, so nagbaba na ako ng gamit. Papakita ko sa inyo yung loob. Actually, yung labas pala muna kasi marami rin pwedeng makita muna sa loob. Flip ko yung camera. So, yan. Pwede ka mag-bonfire dyan. Meron silang mga pinrovide na mga log to burn. Grabe, oh. Duyan-duyan ka pa sa labas, oh. Pak. Pwede kang umupo dyan. Muni-muni ka. Tapos, meron ka pang hot tub. Sabi nila sa akin kanina, they've already warmed up the water. So, ready to go na siya. Uy, umuusok pa. Kita nyo yun? Umuusok siya. Oh, kita nyo ba? Oh, pak. Tingnan nga dyan kung mainit. Mainit nga. Sabi nila talaga nila yung mga logs, like, para uminit to. So, mamaya, feeling ko, ang init pa eh. So, or dahil lang naka-sweater ako, pero feeling ko mga logs para uminit yung hot tub. Tapos, ito yung more logs na more wood pa. Feeling ko, wait, pwede ba akong dito? Uy. Ito mga keme-keme lang, mga gasul-gasul. Grabe yun talagang nasa likod ka ng, grabe, as in gubat talaga yung likod ng cabin. Scary. But, hindi naman natin kailangan pumunta dito. So, sara ko na lang siya. Ang cute ng lobo. Ang cute lang. Cute lang talaga siya. Tapos, may kama ako. Diba? If you want na rest ka lang sa work. Ayun. Is one of the most perfect places to go to para sa mga ganun. Hinahanap ko yung kasi sa pagkakaalam ko may kitchen dito somewhere.
Kailangan ko siyang hanapin. Kasi paano ako magluluto? Kasi bumili ako ng mga pang breakfast eh. Nag-iikot-ikot ako. Ayan. Nakita ko may isa pang pinto na hindi ko pa na-check. Oh, tara! Ayan. Oh, let's read this. Welcome to the cabin. We hope you have an amazing time here. Boom! Oh, cute. Love K&A team. KNN team. K&A. Yan, Kip and Nook. So, meron akong fresh milk. Meron akong, free chocolate. Pero, kami, ayan, may tea. Ayan, may kape. Good. So, may sugar, pero hindi man ako nagsusugar pag kape. Milk and ano lang. Ano to? Pang ano lang ba to? Pang palamig lang ng milk. Malamig kasi siya eh. Ayan, meron akong salt, pepper. Ano to? Oh, may oil. Ayan, pwede na yan. Pang prito ng itlog. Tapos meron akong sponge. Mukhang mga ano din to. Mga nilinis talaga nila. Tsaka bagong sponge and everything. Ano pa? Look at that. May mga knives. Cute na chopping board. Ano pang nandito? Yan. Meron ko yung mga pans. Yan. May pot. May pan din. May strainer ka pa. Meron ka rin. Merong tongs. Tsaka may sandok. Oh. Gina. Pwede na. Ay, sorry, ang ingay. Ay, tapos, cool nito kasi may first aid. Cool naman ito. Parang sobrang industrial nung ano nila. Pero meron na ring hand soap dito. Yan natin kung malakas ang tubig. Cool. Ang cool nung design niya kasi parang ano siya, sobrang industrial na mga bagay-bagay. Tapos may dustpan. Ano pa? Parang bago pa tong dishwashing soap. Liquid. Tapos, ayan. Bato-bato. Alam niyo yung na may shampoo pa. Hair and body shampoo pala siya. Ang cool. Tapos yung likod talaga niya, as in open talaga siya, pero wala naman siguro maninilip. Tapos yan, hi guys. Yan. Ang cute nung nung toilet. Yung pang siya, yung mga pang camping. First time kong gagamit ng ganyan. So, tingnan natin kung paano. Kasi it reminds me of something, parang toilet yung sa bahay ng lola namin, yung ancestral house ng lolo. As in, ito, kung titingnan niya, gawa siya sa yero. Yero talaga siya. Tapos parang, alam mo yun, parang, yung mga simpleng bahay lang sa Pinas na, pasok ka lang dito, ligo ka lang, ganyan. Wala lang siya, except wala siyang timba at tabo. May shower head ka, social, diba? Pero, gawa sa yero yung wall. So, ang cool. Tapos, itong lababo din, dahil parang yung feels na industrial, ayan, para ding na-imagine ko yung bahay din ni Lola. Ayan yero talaga siya. Wala siyang susi, yung itong cabin. Siyempre nga naman, sobrang parang deserted ka sa lugar na to. As in, ako lang talaga. Although doon, hindi ko na kami naka-check-in doon. Pero kung makikita nyo, ayan yung den. Yan. Yan yung tawag nilang the den. But, again, malayo sila sa cabin. So, sorry. Tinakpan ko yung mukha ko. Yan. So, hindi rin naman nila ako makikita kung maliligo ako sa hot tub, ganyan. Pero, grabe. Ito talaga yung bet na bet ko. Yung nakita ko to sa picture, parang, wow. Like, diba? Parang magmo-moment ka lang, ganyan. Ayan, nagtanggal na ako ng cap kasi mainit na. So, if you want a closer look naman sa living room, ayan, may kung ano na silang cute na displays. Ano to? May telescope. Cool. Gusto mo maghanap ng planets. Tsireng. Ayan, tapos meron ka mga cute na books. Nagdala rin ako ng books. May lampara ka pa. Oh. Ano pa? May mga kung ano-ano. Ayan. Parang ito may mga extra wood na pwede mong gamitin sa fireplace. Kaso kasi, ang init-init na. Tapos, ayan may mga kung ano-anong mga gamit pang ng wood. Pero,
Ang init na rin kasi, so parang hindi ko naman kakailanganin yan. Yun, tapos may mga match doon. Yung sofa. Tapos meron tong, ano to? Yan, mga instructions lang ng sa the cabin. Tapos meron silang guest book. So, feeling ko dito nagsusulat yung mga guests ng kung ano-ano. Oh, fuck. So, magsusulat ako before ako umalis, syempre. So, pag gusto mo lang talaga mag-unwind, mag-relax ka, dito ka pumunta. Although, yun nga, kung gusto mo ng medyo luxury, yung hindi ka ma-hassle na ano, yung off-grid, tapos luxury siya na spot, pwede mo tong i-book. Kip and Nook. Ang cool niya talaga, as in, kinikilig ako kasi nakikita ko lang siya sa pictures, tapos andito na talaga ako sa cabin nila. Yung papunta ko dito, medyo, hindi naman sobrang hassle. So, first of all, nag-train muna ako from Liverpool Lime Street to Darlington train station. That took me at least 3 hours para makarating ng Darlington. Tapos, pagbaba ko ng Darlington train station, meron actually yung option na mag-bus ka from the Darlington City Center to here. Kaso kasi, pag sinearch mo siya, yung mga, unang-una, yung mga buses niya, hindi siya masyadong frequent. Parang mga every 2 hours yung bus. So, ang tagal talaga. Tapos, pag magbabas ka, merong bus na isang biyahe. Yung bababaan mo na bus stop, from that bus stop, maglalakad ka ng at least mga 30 minutes papunta dito sa Kip and Nook. So actually from Darlington City Center, hindi ako nag-bus kasi ang tagal na nga antayin ko. So ang ginawa ko, meron akong na-search na parang Darlington taxis. Parang ang pangalan nung company nila is Take Me. Parang ganun. Hindi sila mga Uber. Pero mas marami yung sa Take Me na taxis na yun. So, yung drive niya, siguro mga mga 11-12 minutes din. Mas okay talaga to kung magdadala kayo ng sarili nyong car kung pupunta kayo dito. So, nag-book ako dito from Monday to Wednesday. Monday ngayon. Usually, ang work ko is Mondays to Fridays, but nakalive ako ng Monday to Wednesday. September 16th to 18th. Tapos, yun, check-in nila is from 3 p.m. Tapos, ang check-out is around 10:30 ng umaga. Gusto niyo ba yung outfit ko? Pajama, tapos shoes. Wala kasi akong dalang slippers. I forgot. Ginagawa mo. Nakita ko yung tapo lang. Cool! Oh my gosh, mom and dad, I made a bonfire on my own. Ba't pala nagdala ako ng marshmallows? Cool. Oh, diba? Ang ganda ng sunset, oh. Pumuputok-putok pa. Akala mo naman. Rise and shine. Ang ganda. Breakfast is cooking. Ayan, nakaready na rin yung kape ko. Breakfast is served, everybody. And the view is served. Amazing. Dito ako nag-decide mag-breakfast kasi mas yung araw dito para hindi masyadong malamig. Yan yung cabin ko. And ito yung legit breakfast with a view. Ano lang yan, nagdala ako ng throw blanket kasi ginawin kasi ako eh. Let's eat, guys.
mag-run ako. Paikot-ikot lang. Meron kasi dito, dyan. Paikot doon, tapos yung lusot mo, dito din. Tapos ikot-ikot lang, ganyan. Siguro mga ilang laps. Let's go! So, pupunta ako sa Kip and Nook workshop. Nung una, naisip ko doon ako mag-dine sa workshop. Pero, gusto ko kasing i-savor yung last night ko dito. So, naisip ko na doon na lang ako sa may bonfire magpipizza. So, yun. Kailangan ko lang lakarin yung workshop. So, ito yung chill lang naman na lakad. Hindi mo naman kailangan magmadali. Tsaka, mag 5:30 na ata. So, 6 PM ko binook yung pizza. Na-excite ako dun sa pizza kasi okay yung mga reviews ng pizza nila. Mukhang masarap. Tsaka parang talaga, ginaganon talaga yung dough. Yung ano tawag doon, yung freshly baked na pizza. Naanan ko ngayon yung shortcut papuntang Kip and Nook dun sa workshop. Ayun. Got my pizza. Di ko pa siya sinilip. So yung in-order ko is Romana pizza. Parang meron siyang prosciutto ham sa ibabaw. But I'm excited to try this. Yan na, sinimulan ko na ang bonfire kahit tirik na tirik pa yung araw. Ito, sinilip ko na rin yung pizza. Romana pizza, everybody, look at that. Boom. Tirik na tirik pa yung araw. Pero nag-bonfire na ako. Because why not? First bite and first slice. See? Ano? I'm so happy. This whole pizza is mine. Lasa mo talaga yung freshly baked na dough siya. No, hindi siya yung nabibili lang sa mga market na frozen. Like legit talagang pizza na they made from scratch. Good job kayo, Kip and Nook.